Good morning guys! Good morning mga senyorita, senyorita! Nandito kami, naglalakad-lakad para pagpawisan, kaya kailangan gumalaw-galaw. Kahit na malamig ang panahon, kailangan gumalaw-galaw para humaba ang buhay, para mag-circulate ng maayos. Oo, para mag-circulate ng maayos ang ating dugo sa katawan. Yan, dugo na nagbibigay buhay, nagbibigay sigla. Kaya yung mga iba na bago dito sa channel ko, paki-click ang subscribe button at notification bell para lagi tayong magkakasama. Lagi kayong manonotify sa aking new uploads. On the way na ang aking video about kung paano pumasa, kung paano makakuha ng desired band pag gustong kumuha ng IELTS, English International Language Testing System. Paano ba makakakuha ng desired band? Kailangan bang mag-review? O kailangan pa bang magbayad sa mga testing center para makakuha ng desired band? Yan ang ating pag-uusapan sa ating next video. Kaya keep in touch. I-like ang ating video para makatulong din sa ibang nagbabalak na kumuha ng IELTS. Hindi naman nakakatakot ang IELTS. Yung mga iba, naririnig lang nila yung term na IELTS, natatakot na sila. Bakit sila matatakot? Hindi naman yun walang pasado, ganyan. Meron lang required band na yun siguro yung iniisip nila na kapag may required band, hindi sila makakapasa or hindi nila maaabot ang required band. Lalo na sa speaking part na sinasabing napakahirap. Pero ang hint lang nun sa speaking part ng IELTS, huwag bilisan ang pagsasalita. Huwag gumamit ng mga salitang hindi ka komportable para maipakita lang na komportable ka sa paggamit ng mga salitang yun. Kailangan kung ano yung nakasanayan mo, yun ang gagamitin mo. Huwag mong gamitin yung napakalalim na mga English kung hindi mo naman kayang gamitin ng maayos. Kaya i-elaborate natin yan sa isang video. Kaya abangan din niyo ang aking i-upload tungkol sa speaking part ng IELTS. Speaking part ng IELTS, madali lang. Okay guys? So, mga senyorito, senyorita, see you again sa ating susunod na kabanata. Bye-bye!